At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na isyu ang muling umuukit sa kasaysayan ng ating bansa matapos mapag-alaman na muling nasasangkot si President Kuting ng Norte Jr. sa isang serye ng malalalang krimen. Ayon sa mga ulat, may mga bagong ebidensya na lumutang na nagpapakita ng posibleng pagkakadawit ng Pangulo sa ilang insidente ng katiwalian at iba pang malupit na gawain. Ang mga aligasyong ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga mamamayan at mga mambabatas sa buong bansa. Ayon sa mga sources mula sa Malacanang, ang Pangulo ay iniimbestigahan dahil sa mga seryosong akusasyon kaugnay sa mga kontratang pinirmahan ng gobyerno na may kinalaman sa mga proyekto na may kabuntot na malawakang katiwalian. Mismong ang mga dating opisyal ng Administrasyong Duterte ang naglabas ng impormasyon ukol sa mga krimeng ito at binigyan ng matinding diin si Pangulong Marcos sa mga pagkakamaling ito. Isang malaking kontrobersya ang kasalukuyang hinaharap ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Ayon sa mga eksperto, may mga nag-aalburuto na hindi pagkakaunawaan sa loob ng gobyerno matapos lumabas ang mga akusasyon laban sa Pangulo. Pinuna naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pamumuno ni Marcos at sinabing hindi niya pinalampas ang mga kamalian ng kasalukuyang liderato. Ibinunyag ng mga sources na may mga pribadong pag-uusap na naganap sa pagitan ng dalawang Pangulo hinggil sa mga isyong ito. Ayon sa isang mataas na opisyal mula sa mga kabinete ni Duterte, ang dating Pangulo ay hindi pinalampas ang mga pagkakamali ng Pangulo sa kabila ng kanilang magkaibang pananaw sa ilang mga isyu. Ayon sa mga hindi pinangangailangan sources, ipinahayag ni Duterte na hindi siya magdadalawang isip na itama ang mga mali at ipagtanggol ang tama. Ito raw ay isang indikasyon ng seryosong pagkakaiba ng pananaw sa pamamahala ng bansa. Ngunit iginiit ni Duterte na patuloy ang suporta niya sa Pangulo, ngunit hindi siya mapagtatangka ang patawarin ang anumang krimen o katiwalian na may kinalaman dito. Ang mga pahayag na ito mula kay Duterte ay nagpapakita ng isang malupit na labanan sa loob ng pamahalaan at nagbukas ng isang masalimuot na usapin sa publiko hinggil sa pananagutan ng mga mataas na opisyal ng gobyerno. Mananatili namang tahimik ang Malacanang ukol sa mga aligasyon laban sa Pangulo. Ngunit ayon sa ilang eksperto, malaki ang epekto nito sa tiwala ng taong bayan sa Administrasyong Marcos. Patuloy na tututukan ng mga mamamahayag ang isyong ito, habang ang mga proyektong may kinalaman sa mga controversial na kontrata ay sumasailalim pa sa investigasyon. Sa ngayon, ang mga mamamayan ay nag-aabang kung ano ang magiging hakbang ng kasalukuyang administrasyon hinggil sa mga seryosong aligasyong ito. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Na ginawa nila yung pag-tear gas, pero nakailag ako dahil hinila ako dahil kailangan namin tumakbo papunta sa hangar dahil nandoon din yung mga kasamahan natin doon pinagpapalo, pinagagapos ng mga pulis. Ito ba ang klase ng gobyerno ang inaasahan natin na puprotekta sa bawat ordinaryong Pilipino? Ito ba ang gobyerno na may pagmamahal at malasakit para sa atin? Ang gobyerno ito, Jade, ay para lang sa mayayaman. Yan lang ang pinagsisilbihan ng Marcos administration. Ang mga oligarchs lang, ang mga mayayaman lang na tulad niya ang kanyang pinagsisilbihan. Wala siyang malasakit sa mga Pilipino. Yan ang totoo, Jane. Tayo nga ng mga taong simbahan, wala silang respeto. Yung mga pulis na yan, they are reflection kung sino ang pinagsisilbihan nila. Mga bastos, mga walang modo. Iniirian yung ating compound. Dumudura sila kahit saan. At ang babastos nila talaga, wala talaga silang modo. Yan ang masasabi ko. Alam mo, Jade, grabe 360 degrees ang nanabago talaga ang pagtingin ng lahat ng mga kingdom citizen sa pagtingin nila sa mga kapulisan. We have so much respect for those who are wearing uniform, maka-ESP man yan, maka-PNP man yan, because nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, tinuro
ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagmamahal sa kanila because they are protecting us. But now, we no longer feel that Jade. Ramdam na ramdam namin yan dito sa compound. Hindi na kami, we don't feel safe when they are near us. Ganyan ba ang pinoproject niya sa bawat Pilipino? Ganyan ba ang gusto ng PNP na matakot ang mga Pilipino sa kanila, ang mga ordinaryong mamamayan? Alam mo ba, Jade, sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon, maraming bata dito ang inatake ng anxiety. Marami din sa kanila ang nagkaroon ng panic attack dahil hindi pa sila nakaka-recover pagkatapos ng nangyari noong June 10, 2024. Hindi pa nga nakalipas yung nightmares nila, yung mga lahat ng mga masasakit na naranasan nila at that time. Eto na naman na pinasok tayo kamakailan. Jade, hindi ko na talaga wala na akong salita na masabi para ma-describe yung pain, yung galit na nararamdaman ko. At ang nararamdaman na ito ay, ang pakiramdam na ito, Jade, ay pakiramdam ng hindi lang ng mga taga-KOJC, kundi lahat ng Pilipino na sawang-sawa na sa ganitong klaseng gobyerno na walang malasakit. Jade? Oo, Hana, kasama rin natin dito si Ina, si Sir EB at si Ka Eric. At singit ko lang, alam mo ba, si Mayor Baste Duterte mismo may pahayag at ang sabi pa nga niya noon, gusto niyang pagsasampalin at pagmumurahin itong leader ng Police Region 11, itong bagong pulis dyan na siyang nagdulot ng gulo sa mga Dabawenyo. Ayan, makakasama din natin dito si Sir EB, Ka Eric siguro. Meron ka. Ina. Hana, meron lang tayong clarification kasi ito nakikita natin footage, no? Nagsimula na ang panawagan talaga na mag-resign itong si Bongbong Marcos Jr. Pero nakikita rin natin nagmomobilisa itong kapulisan. Ano pa ang nangyayari ngayon dyan? At ano ang plano nila? Anong nasasagap natin impormasyon na gustong gawin ito ng kapulisan na ayaw talaga lang lumayas? Ina, mataas yung emosyon ng mga kasama natin dito. Pero right now, naririnig ko ang boses ni Torres. I'm not sure if it's going to speak. Magdi-disperse yata ito, Miss Sana, no? Crowd dispersal na yan. Crowd dispersal formation. Ano to, malupit ito si Tore. Wala itong kinikilalang batas at tingin niya mas mataas siya sa batas at wala siyang respeto sa karapatan ng mamamayan. Bugok talaga ito. Dapat dito nagpulis, no? Nagkriminal ito sapagkat the way he conducts himself above and beyond the law. Ka-Eric, Yes. just Yes for, po. para klaro lang, peaceful itong demonstration natin. Tao lang ang lumalabas dyan. Wala tayong ginagamit na armas. Boses lang ang ginagamit natin dito. Pinaparinig lang natin sa mga taga Davao at sa buong mundo na hindi na namin maatim itong ginagawa ni Torre. At balak pa niya, ayan na, nagbabalak na siya na ano itong nakakabasag sa earbuds na sige na nga ng babala. Partner Hana? Nawala sa linya si Wala na. Naputol ang signal niya. Pinatunog na ni Torre. Yan po ay LRAD, long range audio device, no? Delikado po yan. Nakakabasag ng eardrum yan. At illegal po yan, no? This is a criminal act right now ongoing in Davao City. Malantad po natin ito, Brother Ebi. Your reaction muna. Your reaction muna dito sa lantarang criminal action ni Torre at ng buong pulis na nasa Davao ngayon with Marbil right now at the regional office commanding them. Well, yes, dapat sana hindi lang si Torre ang sampalin ni Baste, pati itong si Marvel dapat sampalin din yan eh. This is a criminal act. It's a very dangerous device, Ka Eric. Nakakabasag nga yan ng glass. Ng glass. If it's attenuated to a more powerful amplitude, nababasag yung dyan, ng glass, yung glass windows. Lalo na yung mga tao dyan na nandyan at nagdi-distort yan ng signals ng But anyways, yun na nga, no? Itong peaceful demonstration of the prayer rally na to is outside the area of responsibility of the police, which is just confined inside the compound of KOJC. Exactly. So, ibig sabihin, yung pag-serve nila ng huwag lang namin nasa loob.
pinayagan na sila, nag-occupy na sila. Ngayon, na nandyan yung mga tao, peacefully assembling, ay talagang Torres has a violent plan of dispersing them. So, kung hindi pa tayo kikilos po, talagang this is tantamount to slavery. Oo, Agree ako, no? Ka-Eric. Jade, hindi na Oo. maririnig ang Davao area sapagkat yan ngayon ay, ayan si Tori at ang bumaba. Akala niya, ang kaharap niya ay mga kalaban na dapat patayin, no? Hindi niya alam taong bayan ito. Ito nagpapasahod sa kanila, sa kanya. Dito nanggagaling ang kanyang uniforme, baril, bala at pating pagkain ng pamilya niya. Totoo. At pati ang magiging pensyon niya, no? Na hindi niya naalala na ito po ang bumubuhay sa pamilya sa kanya. Ka-Eric. At ngayon, nakikita natin naka-battle formation, Jade. Totoo. Ka-Eric, Sir EB, para lang sa kaalaman ng ating mga kababaeng nanonood sa mga oras na ito, ito pong rallying isinasagawa ng KOJC at ng mga Dabawenyo. Hindi lamang ito sa mga taga KOJC, kundi may mga nakikiisa din mga Dabawenyo dito. Lihitimo ito. May permit ito na aprobado mismo ng alkalde ng Davao City. Bakit mo i-disperse yan? Lihitimo itong ginagawang rally. So nagpapakita lamang ito ng ginagawa ni Torre. Ayan po. Tingnan mo si Torre, Oo. Walang puso. Ito ba ang pulis na Akala niya. dapat ay maging dapat sundin ng mga susunod na mga hepe? Ganito ba ang mga pagmumukha ng mga Tsaka pulis? baka nakakalimutan nila, pag-aari po namin yung kinatatayuan ninyo dyan. Ito na, Nandiyan kayo sa... Christina. Oh. Mga kababayan, this is an illegal act dahil may permit, may public assembly permit, Brother Ebi. At tama po kayo, Miss Ina, property po yan ang nilusob nila at inagaw ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi po Ka-Eric, yan is that public Marantan? place. Ka-Eric, is that Si Marantan yung katabi niya. Yeah. Si Marantan So, na si karumal-dumal din ng record. Oo. Tapos ito si Torre ngayon, akala niya lulusob sila sa harap ng mamamayang Pilipino. Nasasaksihan po ninyo, no? Ang standoff ngayon sa pagitan ng mamamayang Pilipino sa Davao. At ito po ay malinaw na nagkakaroon na po ng polarization o pagkakahati-hati ang ating mamamayan sapagkat nahihiwalay na po ang mga berdugong pulis ni Marcos kagaya ni Torre at ni Marbil sa hanay ng mamamayang Pilipino. At ngayon, hindi lang po nandadahas sila po sa pamamagitan ng pamalo at mga transions, kundi pati na po ng LRAD device na napakadelikado na pwedeng bumasag, sabi nga ni Brother Ebio Galbot, ng salamin o kanang ating air drum at pwedeng magkaroon po ng paralysis temporary sa mga tao. At nakikita natin, nagmamarcha na sila. Iwan ko kung ipapakita niya ang pagdahas, pananakit at pagbasag ng bungo ng mga sibilyan na ginawa na nila at pagtirgas dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, Brother Ebio Galbot. Well, yes, Ka-Eric, no, I think itong ka-communicate niya, parang Malacanang yan eh. We are in real time witnessing taking orders from higher-ups, most probably from Malacanang. Yes. Devil. At para sa... Ipadaplin ka ng sakyanan nga puti. Go in. Lambano. Yes, Yan ang commander sinasabi lang. Si ano yan eh. Si Carlo ang narinig natin. Ipadaplin siya. Oo. Tama ba? Stand-off na ito ngayon, no? Sa mga leaders ng Davao, huwag po kayong maging audience lamang. Kayo po ay pumagitna at tumulong sa mamamayang Pilipino, sa mga Davaoenyo. Mga berdugo na po ang mentalidad at parang kriminal na po ang mga mentalidad nila Torre. Dapat ang dapat ang Mm-hmm. umalis diyan itong mga pulis, itong nasa kalsada kasi hindi naman po sila itong rally po diyan mga kababayan, may permit po yan mula, aprobado po yan ng alkalde. Meron po tayong dokumento na may papakita. Sila Torre, wala namang dokumento may ipapakita sa atin yung kumpletong dokumento na yan. So imagine kung ganyan po ang ginagawa, nilalabag, abuso po sa kapangyarihan, pati batas. Ibang klase itong mga nasa otoridad, Sir Evie. Ebi, go ahead po. Well, iba't-iba na talaga, no? Number one, talagang paranoid na yung nasa taas, yung nagko-command dyan kay Torre at sa mga pulis, they are in a state of paranoia. No? Hindi na nila alam kung anong gagawin nila, kahit anong demolish nila sa mga Duterte, ay talagang minamahal pa rin sila ng mga tao. At itong
ginagawa nila ngayon nga Kami po ay is nakikiusap sa inyo. to destroy QJC per se. It's to destroy QJC and Pastor Kibuloy so that matitayan nila yung mga Duterte na siyang hadlang sa kanilang hangarin na to stay in power and the Americans. Nakikiusap po kami sa inyo. Yes, Bigyan po go ahead, natin Eric. yung Polis mga yata ito ang nananawagan. Kasi nag-put up tayo ng entablado na makeshift stage, no? Yes. Tapos pinapatanggal niya. At tingin ko, hindi na to tatagal. Dadagsa ng mga taga Davao. Hindi na to makatarungan, no? There is no more law na sinusunod si Torre at ang mga pulis sa Davao. At yan ay utos na mismo ni Marcos yan at nila Abalos, no? At nandyan yata sila sa loob ng area ng Camp Katitipan, sila Marbil. Si Abalos nag-press conference kanina at naglabas siya ng statement na sigurado sila na nandyan si Pastor Kibuloy sa loob ng compound. At dahil dyan, lulusubin nila muli ang Kingdom of Jesus Christ compound as if hindi pa sapat ang ginawa nilang pananalakay at illegal na pag-okupa. Brother Jade and Ginoong Ebio Galbot and Miss Ina. Bihog lang ping at kung mahimo atong ipadaplit Totoo. Grabe. Grabe yung... Jade, lumalabas ngayon ng lumalabas ngayon ng statement ni Abalos. Yes. Binablast nila that they are sure that inside the compound tunnel ay nagtatago si Pastor Kibuloy. And anytime, they will again assault Kairi. and take over ang mga property sa loob ng kingdom at wawasakin nila. Sa Eric, matagal na nilang sinasabi nila yan na sure sila nandyan si Pastor. Pero hanggang ngayon, wala nga sila nakikita. Ilang beses na nga sila nag-ikot-ikot dyan eh. Halos 20 o pataas pa nga ang beses silang nag-ikot-ikot dyan. Dala-dala pa nila yung mga high technology nila. Mga equipment nila na for sure yan ay talagang sinusupply din ng Amerika. Ano pang gusto nila mangyari? Pero totoo yung binanggit mo kasi gusto talaga nilang kubkubin, kunin yung mga property dyan. Hindi na nga nila nirespeto yung mga kapatiran namin dyan. Hindi nila nirerespeto. Yung mga banal na na bahagi po ng aming ng aming tahanan po 'yan. Kaya grabe kitang-kita yung hinostage po nila kami, ayaw nilang papasukin. Diyan po kami nakatira. Ayaw nilang palabasin. Anong gusto nilang gawin pala sa amin? Papatayin ba nila isa-isa? Gusto ba nilang dumanak yung dugo? Nakita niyo wala pong mga armas yan. Tataniman nila ng mga Nagpapanik na si Torre, no? May kumukumpas sa kanya sa telepono niya. Sa telepono yan. Yes. At Ginong Kausap, may kung kausap. hindi ito Malacanang, malamang si Marbil nandyan sa loob ng ng Camp Katitipan. Ginong Ebio Galbot, you rejoined there. Kasi namomonitor natin kanina. Ni Sinat Jade. Oo, ka Eric at Sir Ibi, namomonitor natin kanina. Nag-hover yung chopper ng PNP, di ba? Kasama doon si Torre at Marbil. Oo. Opo, tama po kayo. Correct. Pinadala yan si Marbil, by the orders of Bongbong Marcos para ma-monitor niya hands-on ang nagaganap dyan sa Davao City. Because itong ginagawa nila ngayon na ka-Eric, this is an all or nothing action by this Bangag administration. Dahil nga, there was a very embarrassing fumble doon sa pag-alis ni Alice Go. And to redeem themselves, gustong-gusto talaga nilang hulihin si Pastor Kibuloy na it has been proven so many occasions na talagang wala dyan. At teorya ko dyan, baka nga, gusto nila na mag-suffer lahat ng kingdom members at voluntarily na nga mag-submit si Pastor Kibuloy kasi naaawa sa kanyang mga miyembro. Which I think should not be done by Pastor because he has not exhausted all legal remedies available on him. Ito talaga, Eric, Jade and Miss Ina. This is a very bold demonstration that this government will go to any lengths, na para tanggalin lang yung mga tao at organisasyon, even a organization like OJC. Ginong Ebio Galbot, sir, may na-receive tayong information, Miss Ina, if I may, and Brother Go Jade. ahead. Tama po kayo kung bakit nandyan si Abalos, palipad na rin ngayong gabi, at si Marbil, at dahil nga may mga Amerikano nga, representative ng FBI, tsaka ng US State Department, because they were briefed in Camp Crame right now, before silang lumipad, na makukuha nila ang ulo ni Pastor dyan sa loob ng compound of Jesus Christ, no? So, ngayon habang nagaganap ito,
ay malinaw po ng intention nila lumusob sa loob ng building ng Kingdom of Jesus Christ. Wawasakin ito at ayaw nilang nandyan ang mga taong bayan na nakakasaksi. So ito po ay isang malinaw na very premeditated, pinagplanuhan. Systematic po ang plano nila, nangingialam ang Amerika at mayroon pong mga FBI agents na nakapaligid dyan, nagmomonitor live feed sa Amerika. They are hoping na totoo itong balita ni Abalos at ni Marcos at nila Marbil na makukuha si Pastor ngayong gabi. Kaya tamang-tama lang na ipapahiya sila ng taong bayan sa pamamagitan ng pag-aalsa ng buong taga Davao at Mindanao ngayon at magsisimula na ang people power sa buong Pilipinas at iba pang panig ng ating mundo na nandyan ang mga Pilipino. Back to you, Miss Ina and Jade at Ginoong Ebio Galbot. Nag-monitor ngayon ang mga Federal Bureau of Investigation Agents, FBI, at mga taga-US State Department sa nagaganap sa Davao area at kung ito ba ay lalaganap at sasambulat sa daluyong ng pag-alsa ng taong bayan against Marcos para palayasin ito sa poder sa buong Pilipinas na. Hindi na natin ito, Sir E.B., hindi na natin ito maiiwasang masabi na talagang may sabwatan ang Amerika at ang itong Marcos Jr. Hindi lamang dito sa kaso ng KOJC, sa maraming bagay. Natatalakay na natin ito noong mga nakaraang araw at tungkol dito sa sabwatan nga itong playbook, US playbook under Marcos administration at kung sino-sino ang kanilang mga na biktima. At kabilang na nga dyan ang mga Dutertes, si Pastor Apollo C. Kibuloy at higit sa lahat ang mamamayang Pilipino. Sir E.B. Yes, no? Itong ginagawang ito just serves to confirm what we have been saying. Kung anong mga sinasabi natin, anong mga pinopropose natin ng mga teorya dyan, months and months ago and even years ago, ang Amerika talaga is well-bent on reclaiming the Philippines into its fold because of their strategic interest in the Indo-Pacific. At Eric, Jade, no, and Miss Ina, ito nakakababahala because while this is going on, I don't know if Eric has monitored this, mayroon namang nangyaring flare incident doon na nga in the airspace near Zamora Reef. And kanina lang, may nagbanggaan na naman doon sa mismong Sabina Reef na Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard. So, ibig sabihin, no, this is just a theory, this is a multi-pronged attack. No? This is a multi-pronged strategy by the Americans enabled by Bangag Marcos para malito ang bayan. At hindi na natin makita ang anong pinagagawa nila dyan sa South China Sea, which is to really engage China in an armed conflict, hoping to provoke a proxy war against China in the Philippines. So talagang delikado tayo ngayon. Tama ka, Brother Ebi. Agree ako doon sa pagtingin na yon kasi ang pinakadulo ng strategic interest ni Marcos at ng asawa niya, si Lisa at ng kanyang pinsan, yung kanilang evil triumvirate, ay manatili sa poder. Para mangyari yan, i-eliminate nila ang mga Duterte dapat ng maaga pa. That includes yung kanilang panggugurgur politically kay Sara Duterte para hindi na siya makapwesto, including ang removal by impeachment na gusto nilang imaniobra in the next few weeks. At ang pag-neutralize kay Rodrigo Duterte, kasama dyan ang pagtanggal ng support, political and information support na ipinoprovide ng SMNI at Kingdom of Jesus Christ kay Pastor Kibuloy at nila Pastor Kibuloy. Kabahagi dyan, sa pananatili sa poder ay ang pagdideklara ng martial law. It can only happen when there will be violence na kagaya ng gusto nilang mangyari ngayon sa Davao. At kung hindi man, magkaroon ng giyera laban sa China in a calibrated war of atrocity against China. Kaya ang punot dulo ay ang pagkauhaw at pagkagahama ni Marcos at ng kanyang asawa at ng kanyang mga alipores na manatili sa poder at kapangyarihan. At pangatlo, lalaganap ang kanilang pangungulimbat at pandarambong sa pondo ng bayan. At para magawa yan, kailangan niyang maging tuta sa Amerika. At yan ang nakikita sa pahayag ngayon ni Ginong Ebio Galbot na pati ang issue ng Kingdom of Jesus Christ kay Pastor Kibuloy ay naging isang trophy operations ng Amerika para ipakita kay ni Marcos na kaya niya i-deliver ang pagpapangako ng ulo ni Pastor Kibuloy. Yes, Miss Ina. Ka-Eric, Sir E.B. Jade, no, makasingit lang ako. Meron tayong natanggap na impormasyon no, mula dito sa mga kababayan niya sa Davao na meron nagte-text blast daw
na itong mga paninira nga kay Pastor dahil tayo nananawagan no, na talagang tumindig na ang taong bayan laban dito sa abusadong gobyerno ni Marcos Jr. At na ngayon naman, nagka-text blast sila. Nakakatanggap sila no, ng mga random numbers saying na huwag nang sumama, mga paninira. Pinipigilan po nila. Random numbers. That's true. Nakatanggap din ako 4 na text message na huwag sumama sa destabilisasyon sa power grab ng mga Duterte at Mila Kibuloy. Ito, nakatanggap din ako. Oo, may clone device nga na ginagamit no, talaga para pigilan ito. Lahat na siguro talaga ng teknolohiya gagamitin nila. Laban po no, sa isang Pilipino po. At Grabe. itong lahat ay provided ng Amerika. Tama Of ba, course, Eric of at course. Sir Tama. Ibi? Yes. Yeah, Ginong AB, go ahead. Well, it's not just provided, it's enabled and it's being taught to them. No, this is the American playbook being followed by this government, including the PNP personnel and the ground commanders dyan. No? They are actually acting no, on orders of the Americans no? Through BBM or Bongbong Marcos or Abalos or Marbil. But in essence, itong lahat ng ito, this is a bigger operation by the Americans na ang nagiging casualty ay tayong mga ordinaryong Pilipino. And going back to Ms. Ina's comment kanina nga, no? Yes, they will employ everything from technology to propaganda, mainstream media. Imagine, Yeah. imagine. This is a very disturbing event. This is a very disturbing development. Kahit may isang mainstream media, walang pumasok dyan sa loob ng KOJC to cover. Nandyan lang sa labas at they are relying on the statements of the police at kulang nire-report nila at tinitwist pa nila minsan eh. Exactly. At twist pa yung report ng police, ititwist pa rin nila to carry on that narrative that Tama. Pastor Kibuloy is a criminal, blah, 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 and everything, you know? So talagang Ginong AB Galbot, sir. sakit sa ano The corporate media na pagmamayari ng oligarko, controlled ng mga grupo ni Marcos, nila Martin Romualdez, they are now the enablers of crime and terrorism perpetrated by the state using state instruments and government power ni Marcos. Tama po kayo, nawala na po yung vigilance and activism ng media as the conscience of the nation. Kaya nagpapasalamat tayo na naghahang-on ang mga kagaya ng SMNI, mga independent vloggers na kagaya ninyo, natin, na naninindigan na ipadaloy pa rin ang katotohanan at informasyon sa taong bayan. Kaya ngayon, nananawagan po tayo sa mga mamamayan ng Davao at paligid ng Mindanao, magtuloy-tuloy na po tayong makipagkaisa at ipatigil na po natin ang kriminalidad at terorismo ng gobyerno ni Marcos na ginagamit ang mga pulis para manakit, mangtirgas at manggahasa ng karapatan at kalayaan ng mamamayan. Ngayon ay malubha po ang kalagayan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Sooner than now ay puputulan po sila ng ilaw at ng tubig na daloy at gugutumin sila sa loob. At ngayon, wawasakin pa mga buildings nila na pinaghirapan nilang ipundar. This is a private property and ito po ay hindi lamang private property, religious sanctuary po nila din ito. May mga paaralan, may paaralan sa loob, Bible School and Jose Maria College. Ngunit lahat ng ito ay illegally inoccupy na po at inagaw ng gobyerno ni Marcos sa pamamagitan ng criminal and terrorist operations ng pulis sa pamumuno ni Marbil Abalos at ni Torre. Go ahead po, Jade and Ina. Eric, Sir Ian and Jade, no? Maliban doon sa corporate media na mention mo, ito rin nasa mga, nasa gobyerno mismo. Iilan lang po ang nagbigay ng statement nila na talagang kinukundina itong lantarang pang-aabuso po ng mga kapulisan. Itong si Vice President Sara Duterte, Senador Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo, ilan lang po sila. Bakit ganun? Bakit itong mga nasa gobyerno natin ngayon ay tahimik din sila? Anong Dahil inaatupag nakikinabang ninyo? din, Miss Ina. Grabe ang puwersa ng corruptive power of money na nabibili at nababayaran ang media, ang mga pulpol na politiko, at nasisira kung si Brother Ebi Hugalbot pa, Brother Jane and Miss Ina, nasisira at nakukorrupt na rin ang mga democratic institutions at mga so-called gatekeepers of democracy ng ating bayan. At nakikita natin yan ngayon sa kasalukuyang kalagayan ng pamumulitikang maruming laro nila Marcos at ng kanyang mga alipores, Brother Ebi. Well, yes, no, Jade, no, Miss Ina and Ka Eric, no, I will have to add, no,
I'm giving out this call to other religious organizations. Yes. The Roman Catholic Church, the Iglesia ni Cristo, the MCGI, and all the other denominations, no, our brothers of the Islamic faith, na this is no longer an issue of religious preference or religious division. This is now an issue of our very basic human rights to practice our faith and to be afforded the liberty to own property and the liberty to profess our intentions and our Brother thoughts. Ebi, Yes. sir, may breaking news tayo, Jade. Sige. Napapasok lang coming from reliable source. Nilockdown ng police ang entry-exit ng Davao del Norte na nandyan ang Tagum City at nandyan din ang access area ng Davao de Oro. Aba, So takot ngayon, lockdown ang area dahil, nito ng mga police. dahil ayaw nilang papasukin. Papunta kasi. Oo. Papunta Yes. dito. Yes, papunta ng Davao City. Ilang daanan ba yan, Ka Eric? Lahat ng mga